Anong kwentong Semana Santa mo? Habang naglalakad-lakad ako sa amin para magpapawis ng konti, may area na sa kabila ng bakod, yung mga bahay doon, may narinig ako na pamilyar sa tenga. Naririnig nyo ba? Ay, nag-feedback yung mic. Dati noon sa Paco, Manila, madalas kaming ganyan. Sumasama kami sumasali kami ng bakus sa mga pabasa doon sa barangay namin. Bakit kamo? Kasi may libreng pagkain. Parang ganyan ang datingan, habang nagbabasa, magkakaabutan. Kami ni Bakus naalala ko para kami mga kalatog pinggan, na ikibasa lang pag malapit na magkaabigayan. Pagtapos na kumain, tsitsempo lang ng konti, tas biglang magpupulasan para mga daga. Pero hindi lang kami yung ganun, marami pa. Bukod sa mga matatanda, kasi talagang naiiwan sila. Bukod sa pagkain, kaya ako sumasali sa pabasa sa amin kasi masaya. Tsaka minsan nandun yung crush ko, kaya nagpapabida. Charet. Since bata pa ako noon, hindi ko na masyado inabala yung sistema, pero sa pagkakaalala ko, 6 na beses nagpapakain yung mismo nagpapabasa. Almusal, brunch, tanghalian, merienda, hapunan, tas meron pang midnight snack. Kadalasan syempre yung pangmaramihan, yung may sabaw, lugaw, sopas, tinapay, sotanghon. Minsan meron din kanin at ulam, merong kape, may juice. Siguro yung ganitong estilo, mga 2 magkasunod na taon ko lang ginawa. Kasi tinabla na ako ng hiya. Tapos dun sa mismong pabasa, meron dong mga tipong honorary members. Yung staples ba? Yung lagi silang nandun tuwing pabasa. Every year, sila yung nagli-lead ng pabasa. Yung nakamulatang kong setup sa amin, may isang babae na leader. Tapos yung lalaking leader, siya yung nagigitara. Base sa pagkakaalala ko, kahit wala yung lalaking leader na nagigitara, okay lang. Basta nandun yung babae, kasi siya talaga yung OG. Hindi naman sa pero pagka hindi siya yung nagli-lead, hindi masaya eh. Parang kulang. Kasi ang husay niya. Kabisado na nga ata niya yung booklet parang hindi na siya tumitingin eh. Yung tipong pag maraming tao, binibigyan niya yung booklet niya para magamit pa ng iba. Huwag kayong mag-alala guys, ako to, kaya ko to. Handa awit. Nang si Judas ay madulas, 3 balbas ang nalagas. Charet. Yan yung nakalakihan kong joke na lyrics noon sa amin. Ewan ko kung sa amin lang ba yan o pangkalahatan. Di ko alam kung umabot yan sa inyo. Nung nasa Santiago Street pa ako, Manila pa ako, syempre taon-taon, nakikita ko pa rin yung pabasa sa eskinita namin. May ibang mga pabasa pa ako naririnig sa area. Nagkalat din kasi, hindi lang naman dun sa eskinita namin meron. Pero simula nung nagsolo na ako, walang pabasa dun sa nilipatan ko. Hanggang sa dumaan na yung mga taon, kung saan na ako dinala ng panahon, natabunan na yung alaala. Nakakatuwa na may nagtutuloy pa ng pabasa. Sa ngayon napansin ko sa mga lugar na iniikutan ko, isa tong tradisyon na hindi na masyadong inaabala. Nakakalungkot kung darating yung araw na tuluyan na tong mawawala. Pinaalala nung narinig kong pabasa kung gaano kasimple yung buhay naming pamilya. Hindi nga simple puno ng dusa. Pero nasa sayo, kung mag-a-adjust ka, tatawanan mo na lang o magpapatalo ka. Ang sarap balikan ng mga panahong simple lang ang lahat. Yung atat na atat ka na lumaki kasi gusto mong kumita ng sarili mong salapi. Yung pagdating sa mga bayarin, hindi pa ikaw yung nangungonsumi. Tapos ayun, nagkatrabaho ka na finally. Sabi mo, mabibili mo na yung mga gusto mo para sa sarili. Pero, hindi ganun ang reality. Kasi, ang uunahin mo, family. At sangkaterbang responsibility na nakaregister sa Anli. Kasi walang katapusan, may gali. Kaya sa lahat ng karga-karga mo, kung ano man yung nagpapasaya sa'yo, tuloy mo. Kung yan na lang yung nagbibigay ng kulay sa buhay mo, gawin mo. Basta wala kang tinatapakang tao. Aayon din sa atin ang panahon, sinasabi ko sa'yo. Sabi nga ng Hale sa kanta there will always be a blue sky. A blue sky waiting tomorrow, full of hope.